Mga miyang sobrang dami niyan. Oh. Ito yung patunay na sobra akong mag-alaga ng sarili ko. Ayan, sobrang dami niyan. Pero, ano yan, paulit-ulit lang naman yan kasi purchase ako ng purchase nung supplements na nagustuhan ko. Kaya yung iba dito, yung ibang brand like ito, hindi ko alam kung nakailan ako nito. Yan, lahat yan na andyan. Yan. Sobrang dami niyan. Okay, so sobrang dami niya, no? So hindi ko alam paano ko 'to umpisahan, pero umpisahan na natin para matapos na tayo, ano? So, paano ba? Okay, unahin natin 'tong vitamin C. Nakailan ba ako nito? Itong vitamin C, available ito sa iHerb. Itong Amazing Formulas Vitamin C. Again, hindi siya 10 in 1, wala siyang maraming ingredients. Vitamin C lang siya. Wala siyang ibang ingredients. So, nakailan ba ako nito? 1, 2, nasaan ba yung isa? May isa pa ba? Yeah. Ito na lang yung naiwan kasi nga meron akong isang may Japanese brand akong ginagamit na tinitake na vitamin C. So, nakadalawa lang ako nito. Recently, nakadalawa ako. Pero, dati pa, nakailang bote din ako nito. Bago ako nag-shift to Japanese brand na vitamin C. Okay. Vitamin C yan. So, next natin ay green tea. Okay. Green tea by the brand Zo. So ba to? Sorry, hindi ko mabasa kung tama ba yung pronunciation ko. Green tea siya. Again, yung ingredients niya ay green tea lang. Walang kasamang ibang ingredients. Okay? Green tea lang siya. Ito yung brand na lagi kong tinitake. Itong basta, hindi ko siya mabasa eh. Pero, na-discover ko rin tong isang brand na green tea by Senwise. Naubusan kasi ako nito. Pero ito kasi talaga yung first choice ko, itong brand na to. Pero since okay to sa akin, kung mag-ship ako to another brand, kailangan okay din siya. So ito yung sa research ko, Senwise ang lumalabas. So kaya nag-take ako nito. Pero hindi na ulit ako bumalik dito kasi lagi na available itong brand na to. So, green tea. Tapos na tayo sa green tea. Next naman ay niacinamide. Okay, again, niacinamide lang siya. Wala siya kasamang ibang ingredients. Niacinamide na 500 mg. Ang brand nito ay 21st Century. Okay, 500 mg, pasok siya sa recommended daily intake according to Dr. Burge. Si Dr. Burge kasi yung lagi kong pinapanood na doktor. Kapag naguguluhan ako sa supplements na ititake ko o may bago akong supplements na ititake, sa kanya siya yung pinapanood ko kung ilang recommended daily intake ba ang kailangan kong itake. So, ayun. So, ito ay 500 mg per day, okay na to. So, ayan, dati pa meron na akong na-consume na ganito, pero naitapon ko. Kailan lang talaga ako nag-iipon ng mga ganitong basyo. Yan lang. Ayan. Pero, nakabili rin ako ng niacinamide by the brand Yarrow Formulas. Ito kasi, mababa to eh. 250 mg lang, kaya hindi ako nagtagal dito. Mas nagtagal ako dito talaga. Okay, tapos na tayo sa niacinamide. Next naman ay omega-3. Again, walang kasamang ibang ingredients. Omega-3 lang siya. Nasaan na ba yung iba? Okay, wala na. Okay, omega-3 by the brand Kinoko Life. Ayan. Ay, tatlo pala yung omega-3 ko. Ayan, tatlo na yung na-consume ko na bote. Tapos meron na akong bago na nandun sa aking supplement table na nasa sala. Ayan, tatlo siya. And then, next naman ay etong NAC by the brand Amazing Formulas. Ayan, NAC. N-acetylcysteine. Sinasabay ko to kapag umiinom ng glutathione. Kasi according sa aking research, mas okay ang glutathione kung may kasama siyang NAC. But again, okay?
dapat nasa recommended daily intake siya. So, ito ay pasok sa recommended daily intake, yung kanyang milligram. Well, hindi siya mababa. Okay, NAC yan. Okay, tabi natin dito. Glutathione. Okay, glutathione. Ito yung current na glutathione na tinitake ko by the brand Laxcent. Ayan. FDA approved ito dyan sa Pilipinas kasi ito yung bago nila. Ayan na. So, meron pa akong 3 nito na hindi ko nakukonsume. Okay. Kasi binili ko yan sa Pilipinas, nag-hoard talaga ako. Pero ang nangyari kasi, sobrang dami yung binili ko niyan. Pero ang nangyari ay, kailangan ko munang ubusin o i-consume yung mga nauna kong nag-glutathione na tinitake. So, bago ako nag-start dito, kailangan ko munang ubusin yon. Okay. So, next naman ay ashwagandha. Tinitake ko to kada gabi. Ayan. Anti-stress to sa akin, itong ashwagandha. And then, next naman, ito. Anti-stress din sa akin to. Itong kasabay ng ashwagandha, itong pearl powder by the brand Dragon Herbs. Ayan, 3 siya. Pearl powder yan. Again, walang kasamang ibang ingredients, kundi pearl powder lang. Okay. And then, next naman, ito, naitapon ko yung ibang bote nito. Naitapon ko kasi sobrang dami niya talaga. Transino White Sea Clear na Japanese Vitamin C. Sa past videos natin na ipakita ko na ito, na kung bakit ako nag-stick sa kanya, nakagawa na ako ng review video nito. Ayan. Bote to. Bote. Tapos, meron siyang 120 na tablets ba to? Capsule. Yes, sa loob. Kaya matagal na inuman to sa akin. So, lagi ko nga sinasabi sa mga past videos ko tungkol sa mga collagen dosage and recommended intake kapag nagtitake ka ng 10-in-1, 16-in-1, napakarami. Akala mo nakatipid ka doon? Hindi. Hindi ka nakatipid doon kasi useless yun. Kasi each dosage ng mga ingredients na makikita mo sa back ng supplements na yan, wala siya sa recommended daily intake. Let's say, dyan sa Pilipinas, usong-uso yung mga, para ka daw makatipid, usong-uso dyan yung mga 12-in-1, 10-in-1, 16-in-1 na supplements. Let's say, nagtitake ka ng glutathione. Tapos, bukod sa glutathione, napakarami ingredients niya. Tapos, may vitamin C content na siya. So, akala mo nakatipid ka na. Kasi may vitamin C na rin siya. Hindi ka na magtitake ng another or separate vitamin C. Wrong, kasi yung vitamin C na content ng glutathione na iniinom mo, akala mo nga nakatipid ka, ay below 500 mg. Well, hindi siya dun pasok sa recommended daily intake na kailangang i-take ng tao. Malinaw yon. Kahit paulit-ulit kong sasabihin yan, hindi ako magsasawang sabihin yan, kasi para may matutunan kayo. Kasi sabi ko nga, huwag kayong laging manonood lang ng mga influencer na nag-i-influence sa inyo na bumili ng mga hype na supplements na sobrang mura. Tapos, bukod sa sobrang mura, i-check nyo man lang muna yung ingredients ng bibilhin ninyo. Okay? So, thank you for watching. And sana nagustuhan mo itong ating video ngayon. At kung nagustuhan mo itong ating video, please don't forget to give me a thumbs up. At pwede mong i-share itong ating video sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. Pero bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mong kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala ka ma-miss sa mga susunod ko pang videos. Once again, this is Gandang Pilipinas sa Espanya, sharing life one story at a time. Thank you! Bye!